Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo, dumudulog tayo ngayon sa banal na Eucharistia. Sama-sama natin kung gayon isang guni sa ating mahal na Panginoon ang ating mga kahilingan. Hindi lamang sa ating para mga sarili, kundi para sa ating mahal na Birhen, sa kanya pa ating pag-aalala ng kapistahan ng mahal na Birhen ng milagrosang medalya. Kaya naman tayo ay dumulog upang sa gayon ay ating matanto ang biyayang kaloob at naghahanda para sa atin mula sa ating amang mapagkalinga. Idulog po natin ang ating mga sarili at isama po natin ang ating kahilingan para sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at mga taong pinangakuhan nating ipanalangin. Idulog po natin ngayon ang ating pananalangin at pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nanalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihagis sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumalabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses na po kung nanalangin araw-araw.
Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Ang pintuan ng kahulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leyon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako naano pagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay ipinahagis doon ng hari pati ang kanilang sambayanan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leyon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika ng bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, "Sa lahat ng kinaukulan, inuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatiling habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilain ang Ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus na yang mga alagad, kapag nakita ang mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkukawasak nito. Dapat tumakas na sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalantaw at nagpapasuso sa mga araw na iyon sapagkat darating ang mga malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong idinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyon ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay nito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga ginigiliw kong kwento Ong Hesukristo. Kung ikaw ba'y nakikinig o tumutunghay sa isang kwento, marahil nagbabasa ka ng kwento o nobela, o di kaya na may natutunghat mo, napapanood mo sa telebisyon. Ikaw ba yung klase ng tao na pinangungunahan mo ang mga pangyayari? O parte lamang natin mga Pilipino yung tipong pinangungunahan mo yung dapat gawin ng artista na nakalagay at nakapaloob sa isang kwento. Yan, naku, huwag kang papasok dyan. Ay, naku, huwag mong gagawin yan. Naku, mapapahamak ka dyan. Pinangungunahan natin kung minsan. At pagkatapos, bigla natutulala ka na lang at natatahimik kapag hindi naman nangyayari yung iyong iniisip o yung iyong pinangunahan na pangyayari. O di kaya naman ay kung minsan nagugulat ka na lamang na yung na inaasahan mong katapusan ay hindi rin naman pala ganun ang kahihinatnan. Madalas kasi mga kapatid, pinangungunahan tayo. At ano yung mga damdamin na nangunguna sa atin? Pinangungunahan tayo ng kaba, pinangungunahan tayo ng takot, pinapangunahan tayo ng pangamba. Ganyan din po ang mensahe ng ating ebanghelyo. Pinangungunahan tayo sa mga paunang mga kataga at salitang binasa natin. Na ang natitimo sa ating isipan ay mga karumal-dumal at kagimbal-gimbal na mga pangyayari na isinilahad sa atin ni San Lucas. Bagamat ang pinakapanguna at marahil ang pinakamagandang mensahe sa atin ay ang huling bahagi. Sa sobrang we are overwhelmed, my dear friends, with the very first part of the gospel regarding the chaos that is about to come, we have forgotten that the main message was the last part of it because that is the most consoling part of the message of the gospel for today. Nang sabihin ng ating mahal na Panginoon, kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, maggalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. O iba? Kaya wag muna tayong ngangamba. Wag nating mapangunahan ang mga pangyayari. At ang mga pangyayari ito, batid natin mga kapatid, ang nagplano lahat nito ay ang mahal na Panginoon natin. Wag mo nang pangunahan ng Diyos. Yan ang mensahe sa atin ngayon. Bagkus ay magtiwala tayo. Di ba? Magtiwala tayo sa Kanya. At kung ano man ang pangyayari, habang tayo nagtitiwala sa Kanya, gawan natin ng paraan upang tayo ay patuloy na makakbang pasulong sa plano ng Diyos. Makibagay tayo sa plano. Iayon natin ang buhay natin sa plano ng Diyos. Bakit ganun na lang kaya ang mensahe ni Kristo? Hindi po ba? Sabi niya, magalak kayo. Na pag nag-umpisa na yung mga karumal-dumal na pangyayaring ito, magalak kayo.
Kasi naman mga kapatid, the very reason why sometimes, we feel chaotic even in our emotion because our minds are so chaotic. We are so confused. Masyado natin pinangungunahan ang mga pangyayari. Kaya nga ang Diyos, ang ating Panginoon, sinasabi niya, magalak kayo. Bakit? Ang kagalakan ay nag-uumpisa yan, umuusbong yon sa pagtitiwala. Ang kagalakan umuusbong yan sa liban sa pagtitiwala sa grasya ng Diyos. Kapag ikaw ay umaayon sa biyaya ng Diyos, ay magkakaroon ka ng kagalakan. Hindi kaligayahan, ha? Hindi lamang kaligayahan o kasiyahan. Kapag sinabing kagalakan, that is joyful. Well, to be happy is a decision. But to be joyful is a grace given by the Lord. To be happy is a decision for us to be happy, whenever, and sometimes it's a reaction. Happiness is a reaction also. Na kapag umayon sa'yo, yung gusto mo, na masaya ka. Pero, ang kaligayahan o kagalakan, mga kapatid, ay pagiging masaya sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng pagsubok, nagagawa mong maging masaya. Bakit? Kasi nandun yung tiwala to what lies ahead of us. Kung ano yung kung ano yung dapat mangyari na iniayon natin sa plano ng Diyos. Nagagalak ka dahil may tiwala ka na lahat din naman ng ito matatapos. Ang kaguluhan, matatapos. Ang kapighatian, matatapos. At kasunod nito ay kagalatan, kapanatagan, kapayapaan. Sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, nauuna ang tinatawag natin karumal-dumal na mga pangyayari, nauuna ang mga kahindik-hindik na pangyayari. Pero sa kanyang pagdating, kapayapaan, na ang tanging mamumutawi ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan. Yun yung pinakaaabangan. Do not be deceived by the chaos that lies ahead of us. Because beyond what lies ahead of us is a very peaceful and powerful image of Christ the King. At yun nagbibigay sa atin ng kaligayahan, ng pag-ahari ng Diyos. Hindi pala dapat tayong nag-aalala. Hindi pala dapat tayo nangangamba. If we trust in God, there follows joy. There follows comfort. An assurance that if we wait for the coming of Christ in His kingship, hindi ka mananatili sa magulong pangyayari. Hindi ka mananatili sa kaguluhan, sa kapighatian, sa karumal-dumal, kahindik-hindik na pangyayari. Bagkus magkakaroon ka ng pag-asa na malahat ng ito, hindi ba ganun din naman, di ba? Kapag may parating na sakuna, pag parating na bagyo, kinakabahan ka. Kasi alam mo yung effect eh. Pero, nananatili ka doon si effect. Hindi ka umaasa na matatapos ng ito. O di ba? Kapag may nasalanta, ano dapat ang meron sila? Kailangan hindi sila nawawalan ng pag-asa. Babangon din sila. Di ba? Iyan yung dapat nating ayusin sa ating mentalidad, mga kapanalig. Kung merong sakon ng pangyayari, oo, nakakalungkot. Pero hindi ka dapat nauuwi at nanatili sa lungkot at kapighatian. Dapat umasa ka. Kailangan mong magkaroon ng pag-asa. Umasa ka na matapos ang lahat ng ito, merong pananatili dahil kapayapaan ang hatid sa atin ng pagdating ng ating Panginoon. There you go, my dear sisters and brothers. After all, what lies ahead of us is not merely the reality. What lies beyond, that is ahead of us, is to hope that one day He is to come. And when His kingship comes, we await for Him eagerly. We prepare for Him lovingly, that we may also join in His glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama ng may pananalig at hingin ang Kanyang awa.
Sa bawat pagdalangin ng ating pong itutugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa panalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway mamuhay sa kasiguraduhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin na iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, Kapuri ka rin sa likha na sa mga pagkakasigang ang dalog lahat natin. ay biyaya, Ang tinapay nito para sa amin, bibigyan niyo ito. aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang alam nito para sa amin, bibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kayo manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan niya ng Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunitang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Milagros sa Medalya. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang Mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banalang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-ala-ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng
at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, kay Kristo narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo
at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kapayapaan mula kay Kristo. Humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng anak ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento ng altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Purihin sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may ipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan. At sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Documentum
Este fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem di cielo prestitis tieis. Omni declamentum insiabentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue cosmus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysterio venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vegeter sentiamus, cui vivis in regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanmahalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Purihin Kanya. ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. All praise and all thanksgiving
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.